Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahulikam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. So ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30, Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Legarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. Ilang beses na nating hininga ng komento si SP Cheese pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Aray ko! Okay mga babayan, kaya pala todo puri itong si Senator Villanueva kay Cheese Escudero, ang lalawigan po pala ni Villanueva ang nakakuha ng pinakamalaking pondo mga babayan. Kaya pala todo suporta kay Cheese Escudero. At ito naman po ang nakakatawa mga kababayan, habang nagsasalita itong si BBM na sinabing mahiya naman kayo sa ating mga kapwa Pilipino dahil binubulsa nyo ang pondo, mga hinayupak kayo, palakpak ng palakpak tong dalawang nasa likod niya. Ang kakapal ng balad nyo, mga hinayupak kayo. Kayo ang pinaparinggan ni BBM. Atong dalawang nasa likod na ito, silang dalawa ang gumawa ng mga ang ham and cheese insertion doon po sa ginanap na BICAM, yung noong pong 2024. Sabi nga po rito, si kauna-una ang Senate President na nagpunta sa Kamara sa opisina ni Speaker Romualdez, tinaumpa nung holiday, November 30 mga kababayan, Bonifacio Day, doon daw ginawa yung insertion ng mga budget. Mahiya naman kayo, ang kakapal ng balat nyo mga kababayan. Sabi nga ni BBM, magsasagawa ng investigasyon. Ewan po lang natin kung di magsabuatan itong mga politikong ito,
nakikita nyo, pati kung napanood nyo ang zona ni BBM kahapon mga kababayan, nagpapalakpakan itong mga congressman. Alam naman nila sa sarili nila mga kababayan, yung mga pondong mga binulsa nila, yung mga ayuda, mamibigay mo ng 10,000, papasa doon sa 7,000 na lang yung bibigay. Pagdating doon sa local, 5,000. Pagdating doon sa mga barangay, magiging 3,000. Pag inabot na doon sa mga tao, nagiging 1,000. Mga kababayan, ganyan po ang kalakaran. Meron na po bang naparusahan dyan sa mga korap na opisyal? Mga kababayan, may nabalita na po ba kayo? O sana kung totoo itong sinasabi ni BBM, wag lang sanang ningas kugon ka nga mga kababayan. Siguradong gagawan ng paraan yan para pagtakban. Kaya kailangan po natin bantayan itong mga hinayupak na to. Ang sabi nga ni BBM, ginawa nyo ng utang ang mga Pilipino, mga kababayan. Ginawa ang utang yung maging anak nyo, maging kaapu-apuan natin. Sila po magbabayad yan. Samantalang sila mga kababayan, nagmamantika ang mga bulsa, mga kababayan. O kaya mga kababayan, pakinggan po natin buo itong sinabi ni BBM. Kundi po sila kinalibutan, anong tawag doon, kinabutan yung mga balat ng mga hinayupak nito dahil mga kapal ng balat kasing kapal ng kalabaw mga kababayan. Kaya siguro hindi tumatalab. Pakinggan po natin ito sinabi ni BBM mga kababayan. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects.
to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Okay mga babayan, napakalinaw po ng mensahe ni President Bongbong Marcos. Kailangang may maparusahan, kailangang imbestigahan para sa Pilipinas mga kababayan. Kung meron po kayong comment down below mga kababayan. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Pilipinas.